ng Philippine Coast Guard ang coastal area sa Zamboanga City. Ininspeksyon din ang ilang mga sasakyang pandagat. Sa Davao City, sinugod na otoridad ang 2 barangay sa lungsod matapos makatanggap ng impormasyon na may mga nakapasok na masasamang elemento sa lugar. Live mula sa Zamboanga City, may report si Mark Zambrano. Mark? Jessica, bantay sarado nga ang mga coastline at lahat ng sasakyang pandagat dito sa Zamboanga City. Sinuyod ng mga otoridad sa Zamboanga City ang mga daan ng tubig, ang mga kahina-hinalang bangka at vapor sa karagatan, ininspeksyon ng Coast Guard, ang mga kamay ng mga tripulante, pinatataas para makita kung armado o hindi. Harap lang, harap lang! Harap lang tao, harap lang! Taas ang kamay! Harap kamay! Taas kamay lang, tao! Lahat ng banyera at laman ng bangka, sinisilip din. Bukod sa pag-inspeksyon, wala ring tigil ang pagpapatrolya ng BRP Tubataha. Sinusuyod ang karagatang pumapalibot sa Zamboanga, Lanao del Sur, Sultan Kudarat at Cotabato. Kasama na riyan ang Santa Cruz Island na isang tourist spot sa Zamboanga. Aminado ang Coast Guard na hindi madali ang kanilang trabaho, lalo pat 167 nautical miles ang kailangan nilang bantayan, kasama na ang baybayin ng Basilan. Pero mas mahigpit ang pagbabantay sa coastline at waterways sa Zamboanga, kung saan dumaan ang MNLF na sumalakay sa Zamboanga City noong 2013. Yung kasi yung mga area, yung mga mangrove areas na maraming mga entry points na although shallow water siya, but may mga areas siya na passable, yung mga boat na tinatawag nilang jungpong type na boat. Ramdam din ang matinding seguridad sa Davao City. Kanina nga ay sinuyod ng pinagsalim na puwersa ng militar, pulis at police auxiliary ang 2 barangay sa lungsod. Because of informations that we received na some of our fugitive wanted persons are nandun sa Barangay Bukana and Barangay Minipores. At the same time, we have been verifying information. We are conducting validation and verification of intel reports. Hinanapan ng ID ang mga residente. Ang mga walang ID at hindi kilala sa barangay, pinagdadampot at tinala sa Davao City Police Office. Aabot sa 250 ang isinailalim sa identification at verification. Kasama na rito ang ilang lalaki na galing sa Marawi City at mga karatig lugar. Bagamat biglaan ang operasyon, sinabi ng mga otoridad na nakipag-coordinate sila sa mga opisyal ng barangay. Kasabay ng maigting na seguridad sa lungsod, nagsagawa rin ng emergency meeting ang mga Muslim elder kaninang madaling araw. Nagkaroon naman ng enkwentro ang militar at Abu Sayyaf Group sa Patikul, Sulu. Isang sundalo ang patay at 10 ang sugatan. Ayon sa Western Mindanao Command, nangyaring enkwentro sa barangay Tandubagwa. Pasado alas 5 kaninang umaga, isang kidnap victim sana ang sasagipin ng mga sundalo nang tambangan sila ng mga bandido. Naniniwala rin ng militar na may mga nalagas sa hanay ng Abu Sayyaf. Kasunod ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao, mahigpit na binabantayan ngayon ng DTI ang supply ng basic goods sa lugar. Pinairal din ng DTI ang price freeze sa mga bilihin para mapigilan ang mga nananamantala sa presyo. Hanggang 1 milyong pisong penalty at 10 taong pagkakakulong ang parusa sa sino mang mapapatunayang lalabag dito. Jessica, bagamat wala pang full militarization na nagaganap dito sa Zamboanga City sa araw na ito, ay hindi pa rin makampante ang mga residente dito, lalo't nababalitaan nila ang tila lumalalang sitwasyon dyan sa enkwentro sa Marawi City. Jessica. Mark, ano ang sentimiento ng mga tiga-Zamboanga sa declaration ng martial law? Nakita ko sa report mo kanina na nagpulong ang mga ulama o mga Muslim leaders. Jessica, may mga nakausap tayo, partikular doon sa malapit doon sa area ng Santa Catalina, no, kung saan nandun yung KGK building na nakatanggap nga ng malaking pinsala nung Zamboanga siege. At marami tayong nakausap doon at sabi nila, nagtataka sila kung bakit this time around ay nagkaroon ng martial law, samantalang nung Zamboanga siege ay hindi nagpataw ng martial law dito sa area na to. At sa mata nga nila ay mas malala yung nangyari noon kaysa ngayon. Pero sinabi nga nila na handa silang pag-usapan kung anong kailangan gawin at magko-cooperate naman daw sila sa mga otoridad para masigurong ligtas itong area ng Zamboanga City, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Zamboanga, Mark Zambrano.